Magbabasa tayo sa banal na kasulatan sa Mateo 18. Ang talata ay 1 hanggang 6. Nang oras na yaon, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus nang nagsasabi, "Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino ngang magpapakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At ang sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitiso sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong giling at siya ay ilubog sa kalaliman ng dagat." Ang disiplina nag-uumpisa sa loob ng tahanan. At ang disiplina nag-uumpisa simula pagkabata. Yan naman ang ating inaaral sa salita ng Diyos. Sapagkat pag-uusapan natin sa gabing ito, mga kapatid, ay ang patungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya na kagaya ng bata. Napansin niyo ba mga bata, nang sinaway ko, natakot agad? Maraming matatanda na kahit sawayin mo, hindi matatakot. Tatawanan ka, lulukuhin ka. At dyan tayo mag-uumpisa ngayong gabi, mga kapatid. Nagtanong ang mga alagad, sino ang dakila sa kaharian ng langit? At sumagot ang Panginoon sa verse 2. Kumuha siya ng bata, maliit na bata, inilagay sa gitna nila. At sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay magsipanumbalik," o sa King James Version nakasulat, "maliban na kayo ay mabago, mag-iba, converted, ay hindi kayo na nakagaya ng maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit." Hindi ito nangangahulugan, mga kapatid, na ang mga bata ay tiyak na may kaligtasan. Sapagkat hindi ito ang intensyon nito. Maaring meron tayong nabasa sa banal na kasulatan at may mga katanungan tayo. Halimbawa, kapag ang sanggol namatay, saan pupunta? Hindi yan ang sinasagot nitong mga talatang ito. Dapat nating intindihin na ito ay ina-apply sa lahat ng edad. Bata, matanda, adult, young people, ay sinasabihan ng Panginoon, kagaya ng mga disipulo na matatanda na sila, ay sinasabi sa kanila ng Panginoon, tumulad kayo sa maliit na bata. Anong itinutukoy ng Panginoon dito? Una, tumutukoy siya patungkol sa pagbabagong panloob ng kanyang sinabi sa talatang 3, maliban na kayo ay mabago, maliban na kayo ay magmanumbalik, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Anong naalala natin dyan? Naalala natin ang Juan 3. Makikita natin dito yung kapanganakang muli at yung kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo,
Maliban na ang tao ay ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ngayon, idiretso mo doon sa talatang 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tinutukoy ng Panginoon dito ay kapanganakang muli. Maaari may magtatanong, paano ako magiging kagaya ng bata? Babalik ba ako sa pagkabata? Kagaya ng tanong ni Nicodemo, paano ako ipapanganak na muli? Papasok ba ako sa tiyan ng aking ina para ipanganak muli? Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo rito, kailangan mong magkaroon ng bagong buhay. Kung matanda ka na at gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos pag hindi ka nagsimula sa umpisa. Walang karanasan ang magdadala sa iyo sa loob ng kaharian ng Diyos. Walang kakayanan. Kailangan mag-umpisa ka sa pagiging munting bata sa harapan ng Diyos. Kaya sinabing kailangan ang tao ipanganak na muli. Lahat ng nais maging matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi lumalapit sa pamagitan ng kanyang napatunayan. May pagmamalaki at marami pang mga bagay na sa akala niyang sarili niyang lakas. Yan ang meron ng matatanda. Marami sasabihin ng mga matatanda sa mga bata, alam nyo, kayo papunta pa lang. Kami pabalik na. Hindi ko maintindihan bakit yung mga matatanda bumabalik sa pinanggalingan ng mga bata. Pero ano sasabihin ng mga matatanda? Alam mo, iho, nag-uumpisa ka pa lang. At yun ang dahilan kung bakit maraming mga matatanda sa daigdig na to at sa mga simbahan ng Panginoon matitigas ang ulo. Bakit? Tinitignan nila ang kaharian ng Diyos sa paraan ng laman. Hindi. Nag-umpisa ka ba sa kaharian ng Diyos kasi doktor ka? Nagsimula ka ba sa kaharian ng Diyos kasi guro ka? Nagsimula ka ba sa kaharian ng Diyos kasi inhinyero ka, abogado ka, marunong ka, magaling ka? O apostol ka, o saan ka galing na seminaryo? Hindi. Nagsimula ka na parang kagaya ng bagong panganak sa harapan ng Diyos. Nang kayo ay ipanganak na muli. Sa sinasabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli. Pagka ipinanganak kang muli, magsisimula ka sa pagkasanggol. Para ating halukayin yung ating mga makataong pag-iisip, hindi ba? Pag ipinanganak kang muli, sa harapan ng Diyos, nagsimula tayong lahat ng wala. Nung tayo'y humarap sa Diyos bilang isang makasalanan, at naunawaan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Wala tayo ng kahit anuman. Wala tayong ministeryong maipagmalaki sa Diyos. Wala. Tinatanggap ba natin ng tao sa iglesia kasi merong kakayanan na pwedeng iambag sa ministeryo? Hindi. Tanggapin natin to sa iglesia, mayaman to. Hindi din. Kailangan ng tao ipanganak na muli. Kagaya nung ipinanganak ka sa laman, wala kang kayang gawin. Umiyak lang. Hindi mo kayang lampinan ng sarili mo. Ganon din naman nag-uumpisa tayo kay Kristo. Wala tayong kayang gawin. Maliban sa ating puso, nagpapatotoo ang banal na Espiritu at tumatawag tayo sa Kanya na Ama. O kahit hindi mo kailangang turuan ang anak ng Diyos magdasal at tumawag sa Ama, sapagkat yan ang isinisigaw ng puso ng tunay na anak ng Diyos.
Malalaman mo kung ikaw ay talagang ipinanganak na muli. Nung sinasabi ng Roma 8:16, hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkatakot para maalipin kayo. Tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup ng Diyos. Kaya tumatawag kayo sa Kanya ng Ama. At yan ay masarap na pakiramdam sa umaga. Na habang madilim pa ang madaling araw, ay nagliliwanag na ang iyong isip sapagkat sinasabi mo, "Oh, Ama, salamat. Ikaw ang aking Diyos." Kaya sinasabi ni Apostol Pedro dito, "Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi." Ngayon, mga kapatid, tumutukoy din ito sa pagkakaroon ng karakter, ng ugali, ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Bumalik tayo dun sa teksto natin. Talatang 4. Sino ngang magpapakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Tumutukoy yun sa kapanganakang muli. Kailangan ipanganak ka na muli. Kailangan bumalik ka sa pagkabata sa harapan ng Diyos. At pangalawa, matuto kang magpakumbaba. Yun ang direktang epekto ng pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos. Yung pagpapakumbaba ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Alam mo, yun ang mahirap sa pananampalataya. At yan minsan ang hadlang sa pananampalataya. Sa totoo niyan, gusto nating sumampalataya sa Diyos. Dahil ng mga anak na tayo ng Diyos. Pero kung meron palaging nagpapahirap sa atin sa pananampalataya ito, mahirap magpakumbaba. At yan ang sinisigaw ng ating makalumang pagnanasa. Kung ikaw ay 40 anyos na, 50, o kahit 30, o kahit 20, bago mo nakilala si Kristo, nabuhay ka na ng makasarili. Wala tayong ibang sinusunod, sarili lang natin. And then magsisimula ka sa harapan ng Diyos na wala kang pagtitiwalaan maliban sa Diyos lamang. Na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa Espiritu at hindi tayo magtitiwala sa laman, napakahirap ng bagay. At yan ang pakikipaglaban ng Kristiyano. Magtitiwala ako sa Diyos habang nililimot ko yung mga bagay na nakasanayan ko. Matanda na ako, pero bakit pag magbabasa ako ng salita ng Diyos, kailangan meron akong ugali na kagaya ng bata? Mahirap. Matanda na ako. Pero pag magbabasa ako ng salita ng Diyos, kailangan may pagnanasa ako na kagaya ng isang sanggol. Hindi ba sinabi yun sa unang Pedro 2:2? Ha? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Yan ba ay tinutukoy sa mga bagong Kristiyano lamang? Hindi, mga kapatid. Hindi. Ayan, talatang yan, ginagamit sa discipleship madalas. O kapag bago pa, kailangan nasain mo. No. Kaya akala mo, matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na dapat maging dependent sa salita ng Diyos. Yan ay kayabangan. Kaya sinasabi ng Panginoon sa mga alagad niya ito, kung hindi ka magpapakumbaba na kagaya ng isang bata, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung tunay na ikaw ay ipinanganak na muli at ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos, anong meron sa puso natin? Pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ang ugat ng lahat ng pananampalataya. Hindi ba sinabi sa Kawikaan 3:5?
Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng landas mo, alalahanin mo siya. Sa lahat ng landas mo, alalahanin mo siya. Papatnubayan ka niya sa iyong lakad. Kawikaan 3:15 hanggang 6. Huwag kang maging mataas sa sarili mong paningin. Matakot ka sa Diyos. Tumiwalay ka sa kasamahan. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabuting Diyos. Kailangan bumalik sa puso natin na lahat ng sasabihin ng Diyos ay paniniwalaan natin. Kailangan dumating sa punto ng buhay natin na tignan natin na ang ating buhay ay nakadepende sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi rebulto na kailangan natin ang gawa ng mabuti para matuwa sa atin. Hindi siya Diyos ng mga pagano na kailangan sumayaw ka sa tag-araw para dumating ang ulan. Hindi siya Diyos ng mga Katoliko na kailangan taon-taon hatakin mo ang Nazareno para magkabisa yung mga panyo na may picture. Hindi. Ang Diyos natin ay Ama natin sa langit. Kagaya na kayo mga magulang, walang kailangan ang mga anak ninyong gawin sa inyo para kayo'y mahabag. Ang maliit na bata, hindi kailangan magmakaawa sa iyo para pakainin mo sapagkat ikaw ay magulang. Kaya maliit na bagay ba sa harapan ng Diyos na matuto tayong humingi ng tulong? Sa totoo lamang, kagaya ng isang magulang, ang Diyos ay nahahabag sa atin. Alam niya na gawa tayo sa alabok. Tinitignan niya na kung ibubuhos niya sa atin ang lahat ng kanyang puot, hindi natin kakayanin. Diba? Kung paano ang kanluran ay malayo sa silangan, ganun niya nilayo ang ating mga kasalanan sa atin. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kalawak ang grasya ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, ang pagpapakumbaba sa Diyos, ang paghingi ng tulong sa Diyos, ang panghawak sa kanyang pangako, ang ugat ng lahat ng pananampalataya. Pero mahirap ang mga bagay na yan sapagkat kung hindi ka pinanganak na muli, wala kang kapangyarihan na labanan ang sarili mong pagnanasa. Sapagkat sino magtatagumpay sa sanlibutan? Yung mga anak ng Diyos. Pero kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo at nakatikim ka ng biyaya ng Diyos, ano pat sa gitna ng iyong mga paghihirap, tinutulak ka ng banal na Espiritu magpatuloy, ngayon ka pa ba aatras? Ang kailangan mo magkaroon ka ng pagiging kagaya ng bata sa pananampalataya. At kahit kailan, hindi tayo magiging mas marunong sa Panginoon. Ngayon, ikukonekta natin sa pananampalataya yan. Bakit mo kinukonekta sa pananampalataya? Sapagkat nakita mo sa talatang 5, sinasabing maliliit na bata. Talatang 6, yung maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin. So yung binabanggit na maliliit diyan ay yung mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang pagiging musmos sa harapan ng Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos na may malambot na puso, ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na parang kagaya na lumalambing ka sa Diyos na kagaya ng bata. Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi ng Panginoon na kagaya ng bata. Dumidepende ka sa Diyos na kagaya ng bata. Sapagkat alam mo na maraming kalooban ng Diyos na hindi mo kayang gawin. Maliit na bata, hindi niya pa kayang ipagsaing ang sarili niya. Hihintayin niya ang kanyang mama at ang kanyang papa.
O gigisingin niya yon sa umaga sapagkat nagagusto niya na mag-almusal. Dahil sa oras ng bata na hindi marunong at talagang maliit na bata na kagaya no sa halimbawa ng ating Panginoon dito, ay makialam sa kusina, nagkakagulo ang kusina. Nagkakalat ang mga bigas at nagkakalat ang tubig. Ang kailangan niya ay maghintay, tumawag, at kung tayong mga tao sa lupa, nakukonsensya tayo, eh ang Diyos ay hindi naman magkukulang sa atin. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo mga masasamang ama, marunong kayo magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, ang Diyos pa kaya natin sa langit. Diba? Kaya huwag kang magmatanda sa harapan ng Diyos. Kaya kung sino ulit-ulit na ang pagiging magulang sa pananampalataya ay pagiging handa sa mabuting gawa. Pero hindi ka magiging handa sa mabuting gawa, hiwalay sa pagdepende mo kay Kristo. Magiging mabunga lang tayo kung dumidepende tayo kay Kristo. At anong klaseng depende kay Kristo ang hinahanap ng Diyos? Yung pagdepende na hindi ka mas magaling kaysa kay Kristo. Yung pagdepende na hindi mo pangungunahan ng Diyos. Kung hindi, hayaan mo ang Diyos manguna sa iyo. Humawak ka sa kanyang kamay habang nilalakbay nyo ang magulong daigdig na ito kasama ng banal na Espiritu. At kapag ka nakabitaw ka, hahanapin ang iyong puso, nasa ka ng tatay ko sa langit. Di ba? Umiiyak ang bata pag nawala. Ganun ang puso ng Kristiyano na dumidepende sa Diyos. Malingat ako saglit, ako'y kinakabahan sapagkat ayokong mapalayo sa Panginoon. At ako'y tatawag, Panginoon, tulungan mo ko rito. Kung hindi ka tayo magkakaroon ng pananampalataya ng kagaya ng sa maliit na bata, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Ama natin sa langit na siyang nangunguna sa atin. Ano lang gagawin? Ano sabihin, ako'y matanda na, wala na ako, wag mo kong pangunahan. At doon na, hindi ba totoo yan? Na yung mga cute na bata noon, nang dumating na, nag-high school na. Di ba? Hindi dapat nawawala ang relasyon. Mananatiling mahal na mga magulang ang kanilang mga anak. Kahit sa totoo may kanya-kanya ng pamilya. Hindi mo masisisi minsan ng mga magulang na para sa kanila, ang mga anak nila ay parang baby pa din. Sapagkat ganun sila magmahal, anong magagawa natin? At minsan hindi naiintindihan yun ng mga anak. At kasama sa pagmamatured ang pag-intindi. Na hindi nila tayo ginagawang bata. Matatanda na tayo at marunong na tayo. Kaya lang, ang relasyon sa magulang ay parang bata ka pa rin. At hindi mawawala yun. At mananatili yun kagaya natin sa harapan ng Diyos. Marunong na tayo sa pananampalataya, marunong na tayo maglingkod, marunong na tayo magbigay, marunong na tayo magmahal, marunong na tayo mag-akay ng tao sa Panginoon. Marunong ka na rin magdasal, marunong ka na rin magturo, marunong ka na rin magdisipulo, marunong ka na magplano. Pero hindi ibig sabihin yan, lalayo ka na sa Ama mo sa langit. Kasi sinasabi ng Panginoon, maliban na magkaroon kayo ng pananampalataya, kagaya ng bata, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. At ang sino mang magpapakababa ng gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian
ng langit. Naunawaan niyo ba ang pangangaral na ito, mga kapatid? Sa pananampalataya ay dapat maging kagaya tayo ng bata. Pero hindi dapat tayo bumalik sa pagkabata. Alisin natin sa mga sarili natin yung immaturity. Kaya na sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13, nung ako'y bata pa, nagsasalita ako ng kagaya ng bata. Nag-iisip ako ng kagaya ng bata. Nagdadamdam ako ng kagaya ng bata. Kaya mga bata maramdamin. Mga bata mayabang, pabigla-bigla. Pag nagsalita, walang preno. Bata pa. Hindi nagtitimbang na sasabihin, hindi niya minsan alam, nakakasakit na siya ng damdamin. Diba? Maganda lang ang ugali na parang bata. Pag sa harapan mo ng Diyos yan, pinakita. Pero sa kapwa-tao, gamitin mo ang pagiging matured mo sa pananampalataya sa harapan ng iyong mga kapatid. Kaya sinasabi sa unang Korinto 14:20, pagdating sa kalokohan, maging inosente tayong kagaya ng bata. Diba? Pagdating sa katotohanan at sa mabubuting bagay, maging matanda na tayo. Tumutukoy ito sa lahat ng mga pinanganak na muli, sa lahat ng mga born again. Bawat totoong disipulo ni Kristo ay merong ugat ng pagsisisi at pagpapakumbaba na nakatanim sa kanilang puso sa pamamagitan ng biyaya. Kaya, bumalik tayo sa orihinal na tanong, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sagot ng Panginoon, lahat ng mga ipinanganak na muli na nagtataglay ng bagong buhay kay Kristo at pagpapakumbaba kay Kristo, lahat kayo ay dakila sa harapan ng Diyos. At ipapaliwanag ko kung bakit. Una, alam natin pare-parehas na si Kristo ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos at yan ay tama. Una, sapagkat siya ay may kaluwalhatian kasama ng Ama bago palalangin ang sanlibutan mula sa walang pinagsimulan. Pangalawa, sapagkat si Kristo ay maluwalhati sapagkat ang kanyang kaluwalhatian ay kanyang napagwagian sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba at pagsunod niya hanggang sa kamatayan. Pilipos 2:1-11. Alam natin na ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay walang iba kung hindi si Kristo. Ano ang na-accomplish ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay ito? Dinala niya ang kasalanan ng kanyang bayan. Namatay siya para sa kanyang mga anak, para sa mga anak ng Diyos na nagkalat sa lahat ng dako. John chapter 11. Namatay si Kristo kasama ng lahat ng mga anak ng Diyos. Upang sa ganoon, sa kanyang muling pagkabuhay ay mabuhay din silang kasama niya. Romans 6:4-5. Kaya anong sinasabi sa Efeso 2:5-6? Nang si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, tayo ay nabuhay kasama niya at tayo ay pinaupong kasama niya sa mga makalakit na dako. Kung kaya't dakila tayo sa kaharian ng Diyos, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kung hindi si Jesucristo ang dakila at siya ang nabubuhay sa atin at siya ang namamagitan para sa atin. At ang buhay na ibinubuhay natin ngayon sa laman ay ibinubuhay natin sa pananampalataya kay Kristo. Kung kaya't pag tumitingin sa atin ang Diyos, ang nakikita ng ating Panginoon, Ama sa langit ay si Kristo. Na siya lang ang kinatutuwaan ng Ama. Na siya lang ang nakasunod sa kautusan. Ang kadakilaan natin ay wala sa magagawa natin at sa talento natin at sa galing natin at sa kaya nating ibigay. Ang kadakilaan natin ay yung mga bagay na kung anong tinanggap natin sa Diyos at anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo tinatabasa ng Diyos hanggang sa wala ng ibang mapuporma sa atin kundi si Kristo na lang. Na sinasabi ni Pablo,
para ko kayong ipinabubuntis hanggang si Hesukristo ay mabuo sa inyo. Na minsan masakit na, sumisipa, hindi mo masuntok. Dahil ikaw rin ang masasaktan. Ikaw rin ang mag-aagaw buhay, suntukin mo yung tiyan mo pag sumisipa yung anak mo dyan, pinagbubuntis mo, ikaw rin ang mamaya-maya sabihin mo, itakbo nyo ako sa ospital. Diba? Hanggang sa mabuo sa inyo si Kristo. Hindi tayo pinapalaki ng Diyos para maging kamukha ng sanlibutan. Ipinanganak tayo ng Diyos sa sanlibutan ito sa kapanganakang muli, hindi para maging kamukha ng sinong tao, kung hindi para maging kamukha ni Kristo. Kung kaya't nakikita sa atin na ang buhay na ibinubuhay ngayon si Kristo na. Pangalawa, ang pagpapakumbaba ni Kristo. Kaya maliban na magkabuhay tayo kay Kristo at magkaroon tayo ng pagpapakumbaba ni Kristo sa ating puso, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. At diyan, nakasandig ang ating pananampalataya. Kaya ang pananampalataya, hindi atin. Hindi sa tao. Hindi sa relihiyon, hindi sa tradisyon. Kung hindi kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. At nakikita natin sa buhay natin. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpasakop, tinuturuan tayo ng Diyos na umintindi. Nung mga wala tayo kay Kristo, akala natin mahaba na ang pasensya natin. Pero ngayon, dinadagdagan ng Diyos ang pasensya natin na hindi mo inakala na may pasensya tayong ganyang kahaba. Pero again, hindi atin yung pasensya na yan. Pasensya ni Kristo na binubuo sa atin. Nung tayo yung mga walang Diyos, akala natin masisipag na tayo. Pero ngayong nasa Panginoon na tayo, binigyan niya tayo ng dobleng milya ng pagsisikap. Na sinabi ng Panginoon, pag pinabuhat ka ng 1 milya, buhatin mo ng 2 milya. Bakit? Sapagkat si Kristo nabubuhay sa iyo. Pagka kinuha yung balabal mo, ibigay mo pati damit mo. Akala mo dati mapagbigay ka na. Bakit? May natitira sa iyo. Naging Kristiyano ka. Tinuruan ka ng Diyos. Magbigay kahit minsan ikaw ang nawawalan. Nalaman mo na siyang naghahanap ng kanyang buhay, siyang nawawalan nito. Noon, akala mo matigas ka na kasi natitiis mo lahat. Sabi sa iyo ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. Doon mo naintindihan, meron ka pa palang ilalakas. Pero lahat ng yan, hindi yan dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa ang kadakilaan natin, sa kaharian ng Diyos, ay si Kristo na nanahan sa atin. Kung kaya, mga kapatid, kung sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Kakambal ng pag-akyat ni Jesucristo sa langit ay ang pagsusugo na ng banal na Espiritu at mga kaloob sa mga tao. Sinabi sa Filipos 2:12. Gaya ng lagi kayong masunurin. Nandyan ako o wala ako. At kung sino man kayo na hindi kayo masunurin pag wala ako. Ito ang dapat nating maintindihan. Gawain natin ng buong masikap ang gawain ng ating kaligtasan na may pagkatakot at panginginig na kagaya ng maliit na bata. Natatakot. Ang bata, pag nakabasag ng baso, manginginig, iiyak. Ang matanda, pag nakabasag ng baso, magsisinungaling. Lalagay sa ilalim ng carpet. Pag mayroon ng nadurog, pag mayroon ng nakaapak, sasabihin, hindi ko alam yan. Makikita mo ang bata pag nagsisinungaling, kabado. Ang matanda pag nagsisinungaling, titig ng kadirekta sa mata.
pero nagsisinungaling. Sa harapan ng Diyos, matakot tayo. Rumespeto tayo. Ang bata, kapag ka ginawang kasalanan sa bahayan, aalis lang yan. Pero pag nagutom, babalik. Makikita mo nakatayo sa may pintuan. Madungis. Ang matanda kapag naglayas, magmamalaki pa yan. Papatunayan niya sa sarili niya, kaya niya. Naintindihan niyo ba kung bakit tinuturuan tayo ng Diyos na matuto kang humingi ng tulong? Di ba nakikita kung bakit tinuturo sa atin ng Diyos? Matuto kang magpaturo, matuto kang makiusap, matuto kang magsabi ng pangangailangan, matuto kang magdasal, matuto kang magpasakop, sapagkat ang pinakapayapa at sigurado at panatag at lugar na maiingatan ng anak ng Diyos, wala nang iba, sa kamay lang ng Diyos. Kasi sinasabi ng Panginoon, ang aking mga tupa nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo. At hindi sila maaagaw ni numan sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa akin ay higit sa lahat. At sino man walang aagaw sa kanila sa aking kamay. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya sinasabi, pagsikapan natin na sumunod sa Diyos na may respeto, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa atin sa pagnanasa at gawin natin ang kanyang kalooban. So anong tinuturo sa atin ito? Ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng paglilingkod sa ating mga kapatid. Tignan natin doon sa talatang 5. At ang sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan, ako ay tinatanggap. Of course, pwede nating sabihin na tumutukoy yan sa Children's Department, pero again, by context, ang tinutukoy dyan na bata sa harapan ng Diyos, yung kapatiran mo sa Panginoon. Ngayon, tignan mo doon sa Roma 15, talatang 7. Sa ganito'y mga tanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanggapin mo ang kapatiran mo. Kung siya'y nagsisimula sa pananampalataya at wala pa siyang alam na anuman at hindi pa siya marunong maglingkod sa Diyos, tanggapin mo. Kung sa palagay mo, ikaw ay lumago na sa pananampalataya, hindi ba sinasabi sa 15:1 ng Roma, tayo ngang malalakas ay nararapat magtiis ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay ng lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatiran, sa kanyang ikabubuti at ikatitibay. Yung kapatid natin at tututo pa lang sa ngayon na lumakad sa pananampalataya, kung sa tingin mo bata ka pero yung kapatid mo mas sanggol pa sa'yo, tulungan mo, tiisin mo, tanggapin mo, sapagkat sumampalataya rin yan kay Kristo kagaya mo. Tiisin mo. Ay kung inaalala, mas mabuti na ikaw ang nagtitiis kaysa ikaw ang pinagtitiisan. Mas mabuting ikaw ang umiintindi kaysa ikaw ang laging iniintindi. Mas mabuti na ikaw ang nagdadala kaysa ikaw ang dinadala, sapagkat kung ikaw ang dinadala, di pabigat ka. Mas mabuti
Na tayo ang nagtitiis, na ginagawan tayo ng masama, kaysa ikaw ang gumagawa ng masama, yung mga masasamang tao, huwag nating gagantihan ng masama. Ipagpasa Diyos natin yan. Tandaan mo, mahal tayo ng Diyos. Sasabihan niya ba tayo na magpakumbaba tayo sa harapan niya na kagaya ng maliit na bata at pagkatapos pababayaan niya tayo? Sinasabi nga sa atin ng Panginoon na huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Para ano? Para pabayaan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Ayaw nga niyang hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Pero kailangan kang magtiwala sa Kanya. Datapwat, talatang 6. Sinong mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na to na nagsisampalataya sa akin. Nakita mo ba yung salitang ikatitisod? Nakita mo ba yung salitang datapwat? Kabaliktaran nun. Nung nasa talatang 5 na tumatanggap. Ba? Naisip mo ba? Kabaliktaran ng pagtanggap sa kahinaan ng iba ay ang paninisod sa kahinaan ng iba. Again, sinabi sa Roma 15:7, bakit mo tatanggapin ang kapatiran mo? Kasi ikaw tinanggap ka lang din ni Kristo. Bakit mo iintindihin ang kapatid mo? Kasi ikaw inintindi ka lang din ng Panginoon. Kaya mo bubuhatin ang kapatiran mo kasi ikaw binubuhat ka lang din ng Diyos. Isa walang bahala mo lahat ng yan. Anong gagawin mo sa kapatid mo? Titisuin mo yan. Ang ugat ng lahat ng paninisod ay pagka walang pakialam. Hindi dahil sa nagsalita ka ng masama. Nagsalita ka ng masama sapagkat hindi mo inintindi ang kahinaan niya. Hindi dahil sa basta gumawa ka ng masama, sinaktan mo siya, kaya mo yan nagawan, nasaktan, nagawa ng mali, sapagkat hindi mo nirespeto ang pagiging magkapatid nyo sa Panginoon. Kaya dapat kung sino tayong malalakas sa pananampalataya, mabilis tayong magsisi sa ganyang mga bagay. Akala mo ba na ang mga naninisod, yung mahihina, ang naninisod, yung mga nag-aakalang malalakas na sila, pero hindi marunong umintindi ng mga batang kapatid sa Panginoon. Hindi ba? So yun ang kabaliktaran nun. Pag hindi mo tinanggap ang kapatiran mo na kagaya ng tinanggap siya ni Kristo, titisurin mo yan. Lalagyan mo ng kadahilanan niyan na imbis na ikaw ang humihikayat sa kanya na maglingkod sa Diyos, ikaw ang maglalagay sa kanya ng dahilan para wag siyang maglingkod sa Diyos. At anong mangyayari kung ganyan ang ginagawa natin? Anong sabi ng Panginoon? Talatang 6, ituloy lang natin ang basa. May papakinabangin pa siya kung bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. Walang pakinabang ang tao sa kaharian ng Diyos. Kung hindi niya naunawaan kung paano siya nakinabang kay Kristo, kung gaano siya kabiniyayaan ng Diyos, kung paano siya pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, kung paano siya binigyan ng Diyos ng bagong buhay sa kaharian ng Diyos, at pagkatapos titisurin niya lang ang kanyang mga kapatiran, anong pakinabang niya? Wala siyang pakinabang. Anong mapapakinabangan niya? Mas mabuti pa. Bitinan siya ng gilingang bato at itapon sa dagat. Kisa manatili siya sa paninisod sa kanyang mga kapatid. Saan ang gagaling ang katitisakan? Sa hindi pagtanggap. May mga kapatid na nagpapakumbaba
Sinusuklian ng mga kapatid ng pagmamataas, hindi ba paninisod yan sa mga taong nagpapakumbaba sa Diyos? May mga kapatid na naglilingkod sa Diyos sa buhay natin. Sinusuklian natin na hinihikayat natin silang tumalikod sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi ba paninisod yan? Ulitin natin yung definition kanina. Anong ibig sabihin ng mga maliliit na to? Hindi ba yun yung mga bagong buhay kay Kristo? Hindi ba yung pagpapakumbaba? O nagpapakumbaba yung kapatid sa iyo, iniintindi ka, pinagseservisyohan ka, titisuin mo? O, hindi ba? Yung kapatid mo nagsisikap sa bagong buhay. Ikaw ang magiging instrumento, ibabalik mo yan sa dating buhay niya? O, ba't ikaw ba, hindi ka ba nagsisikap na lumakad din sa bagong buhay? Ikaw ba, hindi ka ba nagsisikap na magkaroon ka rin ng pag-asa sa Diyos na kagaya ng ginagawa ng kapatid mo? O, kung siya ay nagpapakumbaba, ikaw, aabusuhin mo ba yung pagpapakumbaba niya? Hindi ba dapat ikaw nagpapakumbaba din? O, kaya nakakatisod ang mga bagay na yan. At hindi yan gusto ng Panginoon. Talatang 7, sa aba ng sanlibutan dahil sa kadahilanan ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan. Yun naman pala, pastor Dapat talaga may nakakatisod sa simbahan. Sabi, kailangan dumating At yung pag-isip-isipan mo, bakit kailangan dumating ang katitisoran? May kapatid tayo nagtanong, paano po wag ma-discourage sa mga tumatalikod sa pananampalataya? Paano po ba natin makikita ano po ba ang kalooban ng Diyos sa mga taong tumatalikod sa pananampalataya? At inaalala ko itong talatang ito. Bakit sinabi ng Panginoon na kailangan dumating ang katitisoran? Ayaw niya na may natitisod na Kristiyano, pero bakit pinahihintulutan niyan dumating ang katitisoran? Alam mo kung bakit? Una, para mahayag sa iyo kung sino ang makasanlibutan sa iglesia. Bumalik ka sa talatang 7, sa aba ng sanlibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Pumapasok ang katitisoran sa iglesia. Saan galing? Sa mga kapatiran na nagpapakilalang Kristiyano na ang isip sa sanlibutang ito. Saan pa ba dadaan ang katitisoran? Di sa makasanlibutan, sa aba ng sanlibutan. Hindi ba? Dahil sa kadahilanan ng pagkatisod. At sa ganyang kaparaanan, nalilinis ang iglesia. Saan ba manggagaling yun? Sabihin ko sa inyo, mga magkakapatid tayo, kahit anong pagkakatisod meron tayo sa isa't isa, maayos yan dahil magkakapatid tayo. Pero kapag ka makasanlibutan ka, hindi ka titigil hanggat hindi ka nakaaganti. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakabawi. Hindi ka titigil hanggat hindi mo napapatunayan yung gusto mong patunayan. Hindi ba? Utak ng sanlibutan yan. Maninisod ka at maninisod ka. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Yung mga matataas na yan, ibaba. Hindi ka magbabalik loob sa Diyos hanggat hindi mo na ipapamukha sa Diyos na kaya mo. Sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa maliliit na bata. Kasi ang maliliit na bata, pag naliligaw, hinahanap ng tatay. Kung tingin mo matanda ka na, hindi ka hanapin ng tatay mo. Matanda ka na pala talino na mo, yabang mo, ba't ka hahanapin? Pero pag nakakita ng Diyos, anak ko yun Pero mahina ang laman. At isusugo niya ang banal na espiritu. Sa buhay ng mga kapatid sa iglesia, hanapin
Hanapin ang naligaw, iligtas ang nawala. Sapagkat mga anak ko sila. Ako na mismo ang maghahanap ng aking mga tupa, sabi ng Panginoon. Sa aba ng sanlibutan dahil sa mga kadahilanan ng katitisuran. Bakit kailangang dumating ang katitisuran? Sapagkat ang Diyos matuwid sa kanyang hatol. Hahatulan niya ang sanlibutan at sasabihin ng sanlibutan, bakit? Anong kasalanan namin sa harap mo? At sasabihin sa kanila ng Diyos, tignan niyo yung mga ginagawa ninyo. Wala kayong ibang ginawa kundi tisuri ng aking mga anak. Magpaparusa ang Diyos sa mga taong walang Diyos. At sasabihin ng mga taong walang Diyos, anong ginawa namin sa iyo? Kailan ka namin sinaktan? Kailan ka namin niyabangan? Kailan ka namin nilapastangan? Makadiyos kami. Bakit mo kami parurusahan sa apoy ng impyerno at sasabihin ng Ama sa langit? Nilapastangan niyo ang aking mga anak. Oo, at ang mga anak ko ay nagkakamali. Pero mga anak ko yan, dinidisiplina ko yan. Sapagkat ang hatol ng Diyos ay magsisimula sa tahanan ng Diyos. Pero ano sa palagay ninyo, mga taong walang Diyos, palulusutin ng Diyos sa aba ng sanlibutan? Dahil sila ang pinanggagalingan ng katitisuran. Kaya huwag kayong magpatisod sa sanlibutan. Magtiis tayo sa tukso. Sino ang gumagawa ng mga tukso sa buhay natin? Mga taong walang Diyos. Tinatangkilik natin, nahuhulog tayo sa kasalanan. Hindi gusto ng Diyos yan. Sino ang gumagawa ng mga video na umuubos ng oras natin at nagpapahina ng ating pananampalataya? Mga pinanggagalingan ng katitisuran. Sino ang umaakit sa atin sa pagkakasala? Ang sanlibutan. Kailangan dumating ang katitisuran sapagkat yan ang laman ng kanilang puso. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapasama sa tao, kundi lumalabas. Kung anak ka ng Diyos, hindi po katitisuran ang lalabas sa iyong bibig, sa iyong puso, sa iyong gawa. Sapagkat matuwid ang hatol ng Diyos. At pangalawang dahilan kung bakit kailangan dumating ang katitisuran. Para ang iglesia ay matutong magdisiplina ng sarili. Para ang iglesia ay maging maingat sa kanyang sariling mga hakbang. At diyan natin naaalala, oo nga pala, ang aming palang pakikipaglaban ay hindi sa laman. O patawarin mo kami, Ama namin, sapagkat akala namin, kaya namin. Pero pag dumating na ang katitisuran, wala na kaming magagawa. Maliban sa bumalik kami sa ugali na dapat meron kami, ang pagpapakababa sa harapan ng Diyos. At every time na nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, inaayos ng Diyos ang mga bagay. At yan sinasabi ng Panginoon sa atin, kahit lumakad kayo sa landas na magkabila ay bangin, huwag kayong matakot. Sapagkat ang aking tungkod at ang aking pamalo ay laging sasa inyo. Bakit tungkod? Sapagkat yan ay pangunguna. Bakit pamalo? Sapagkat yan ay pagtutuwid. Kasama sa pangunguna ng Diyos, ang disiplina ng Diyos. Kaya't kung ang kamay mo ang nakakatisod sa iyo, putulin mo. Kailangan dumating ang katitisuran para wag kang pakampante. Naisin mo ng iyong sarili ay makumporme kay Kristo. Pagsikapan mo na wag kang panggalingan ng katitisuran at kung ang kamay mo ang panggagalingan ng katitisuran, putulin mo. Kung ang paa mo ang panggagalingan ng katitisuran, putulin mo. Kung ang mata mo ang panggagalingan ng katitisuran, dukutin mo. Talatang 7, talatang 8, talatang 9. Bakit? Anak ka ng Diyos.
Maaring sabihin mong hindi yan literal. Maaring hindi literal yan. Pero ipinapakita ng mga talatang yan, ganyang klaseng atensyon at intensyon at determinasyon ang dapat gawin ng Kristiyano sa kanyang sarili. Kaysa bantay ka ng bantay na yung iba nakakatisod, tignan mong sarili mo, baka nakakatisod ka. Tingin ka ng tingin sa mata ng iba na may muta. Tanggalin mo yung muta ng mata mo, dukutin mo yung mata mo. Tingin ka ng tingin sa kamay ng iba na makasalanan, baka yung kamay mo makasalanan, putulin mo. Sapagkat yung kahinaan nila dapat mong unawain, pero pag hindi mo naunawaan ang sarili mong kahinaan, hahatol ka sa iba. Kaya tayo humahatol sa iba sapagkat hindi natin nauunawaan na tayo ay nakadepende lang sa grasya ng Diyos. Akala mo naman naging matuwid tayo dahil sa sarili nating gawa. Hindi tama, mga kapatid. Sabi ng bayan na nakasulatan, no, mas mabuti pang pumasok ka sa langit na walang kamay kaysa itapon ka ng Diyos sa impyerno na dalawa kamay mo. Mabuti nang pumasok ka sa langit na walang isang mata kaysa pumunta ka sa impyerno na dalawang mata mo. Anong ibig sabihin? Nawawala ba ang kaligtasan? Hindi. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero ito sinasabi ng Panginoon. Kung hindi ka magpapakita ng bunga ng pagpapakumbaba sa iyong buhay at yung pananampalataya mo walang epekto sa iyo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Walang miyembro sa iglesia na ministeryo lang, manisod ng manisod. Tinawag tayo para maging pagpapala. Babaguhin tayo ng Diyos. At sino bang nagpuputol sa atin? Sino nagpupungo sa atin? Sino nag-aayos sa atin? Ang banal na Espiritu. At malalaman mo ang anak ng Diyos. Hindi dahil sa sila'y nagmamatuwid, kung hindi sa sila ay nagtitiwala sa grasya ng Diyos. Yun ang dahilan. Kaya kung makasalanan ng kamay ko, dinidisiplina ng Diyos ang kamay ko. Bakit ayaw ng Diyos pumunta ako sa impyerno na dala yan? Kaya kung ang mata mo makasalanan, dinidisiplina ng Diyos ang mata mo. Itinutuwid ng Diyos ang mata mo dahil hindi pwede. Ayaw ng Diyos pumunta ka sa impyerno. Isipin mo, anak ka ng Diyos, salbahe ka. Samantalang yung mga anak ng Diyos ay nagsasalbahe. Ipinangangaral natin sa sanlibutan, kayo mga taga-sanlibutan, wala kayong ginawa kundi manisod ng manisod. Pupunta kayo sa impyerno. Anong pinagkaiba mo sa kanila, anak ka ng Diyos? Wala kang ginawa kundi manisod ng manisod. Kaya patutunayan naman ng Ama natin sa langit na marunong siya magdisiplina ng mga anak niya. Marunong siya magbago ng mga anak niya. Saway tayo ng saway sa mga pangit na gawain ng sanlibutan. Tayo naman hindi natin inaayos ang ating mga salita at mga gawa. Kaya lahat yan ay nagpapatuwid tayo sa Diyos. Diba? Anong kasukdulan ng ating pananampalataya? Pag dumating si Kristo, matured na tayo lahat. Pag dumating si Kristo, wala na tayong kapintasan. Asahan mo yan. Hintayin mo yan. Sa lupang ito, marami tayong pakikipaglaban. Marami tayong kailangan tiisin. Pero marunong ang Panginoon natin sa langit. Kagaya ng bata ay hindi marunong at hindi kayang mabuhay mag-isa. Tinuturo sa atin ng Diyos. At pinapaalala sa atin ng Diyos, oo, may trabaho ka nga. Oo, malaki ka na. Kaya mo na. Pero tandaan mo, hindi mo kaya mag-isa na wala ang banal na Espiritu. Andiyan ang mga kapatid mo sa iglesia. Kailangan mo ang encouragement ng iglesia mo. Kailangan mo may tagapangaral sa'yo. Dahil totoo niyan, kahit mag-devotion ka araw-araw, ang hinahanap mo lang sa devotion, yung gusto mong mabasa. Pero pag may tumuwid sa'yo, makikita mo, ay, o nga, no?
Ganun pala ako. Natural, kung pangit ka, hindi ka haharap sa salamin. O humarap ka man sa salamin, bubulahin mo sarili mo. Ang ganda ko, pogi ko. Pero pangit ka naman talaga. Pero ibang dating pag ibang nagsabi sa'yo nun. Parang kagaya ng mga nagbabasa ng Biblia, humarap sa salamin, nakalimutan niya kung anong itsura ng mukha niya. Kaya mga kapatid, naunawaan niyo ang salita ng Panginoon sa ito. So, maligtas tayo sa biyaya lang, sa pananampalataya lang, sa kapanganakang muli. Kaya tinutuwid tayo ng Diyos. Walang masisisi ang diablo sa Diyos. Sasabihin ng Panginoon sa diablo, nakita mo ba yung mga anak ko dun? Nakita mo ba si Job? Matapat si Job. Sasabihin ng diablo, kaya lang naman sumusunod sa iyo, pinagpapala mo eh. Tanggalin mo lahat ng pagpapala niya, hindi na susunod sa iyo. At sabi ng Panginoon sa langit, sige, pahirapin mo. Huwag mong gagalawin ha. Basta huwag mong gagalawin. At bumalik na naman si Satanas, hindi pa rin kontento. Hanggat hindi niya talaga napapatunayan yung gusto niyang palabasin, babalik uli yun. Kaya lang naman nagtitiis yun eh. Kasi alam niya, hindi mo siya sasaktan. Banatan mong katawan yan. Bigyan mo na sakit yan, hindi na maglilingkod sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige galawin mo. Huwag mo lang papatayin ha. Oo mga kapatid, kahit anong gawin sa atin na Satanas, na pahintulutan ng Diyos, tandaan natin, Diyos lang ang pwedeng gumalaw ng buhay natin. Kahit si Satanas, hindi tayo pwedeng patayin. Sa totoo lang. Gusto niya tayong mamatay, pero hindi niya tayo kayang patayin, maliban na ibigay tayo ng Diyos mamatay. At kahit mamatay tayo, mas kapakinabangan pa nga. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Pero hindi ibibigay ng Diyos ang buhay natin sa diablo. Bakit? Si Kristo ang buhay natin. O, diba? Araw-araw hinahatulan tayo ni Satanas sa harapan ng Diyos. Yung mga anak mo doon. Yung mga anak mo doon. Mga anak mo doon. Yun, yung anak mo doon, nauto ko. At nandun si Kristo. Nagsasabi na tayo ay Kanya at binili niya tayo ng Kanyang dugo. Kaya nga dinidisiplina tayo ng Diyos. Pero yung mga professing Christian, hindi inuusig ni Satanas yan. Tuusugin ni Satanas yun. Kilala ni Satanas yun eh. Kilala ng Diyos ang Kanya. Masasabihin ko sa mga bagay na to. Tiwala tayo sa Panginoon. Lingkod lang tayo sa Panginoon. Tulungan natin ang isa't isa makarating sa dulo. Tulungan natin isa't isa. Hayaan natin ang Panginoon magpatunay na handa na tayo. At marunong na tayo. At malago na tayo. Hindi tayo magpapatunay niyan. Panginoon na lang. Panginoon na lang. Kaya manalangin tayo sa Panginoon.